Good morning guys. Medyo masakit na yung araw. Kaya ano muna ako, tago lang muna rito sa gilid. So early morning kasi, there was no sun. And only just about 10-15 minutes lumabas siya. So okay, so dito lang ako muna tago sa side na to. So pakita ko sa inyo yung picture ng view. Tapos pakita ko rin yung mga 5G towers ko, no? Sa picture na I believe hindi maganda sa sa tao eh. Kasi na napuputol yung ether na energy, which is 'di ba, usually yung mga monk nga umaakyat sila sa bundok para mas madali nilang makuha yung energy and frequency to your body alignment na through meditations. So ganun. And yun sana kasi yun lang magawa mo rito sa pagka nasa mga condo ka na pag nasa terrace ka, pwede ka nang meditate kahit pa paano, di ba? For your soul, for your good soul again. As I warned before, don't tap talaga dun sa spiritual level kung hindi ka pa ready. Otherwise, you might encounter a demonic spirits among meditations and through spiritual ko no, pero hindi yan. When you're not equipped, the devil is deceitful, sabi nga sa sa mga Muslims, si Allah daw is the Al-Makr, something deceitful. Isang nila yan description, mga 100 to 1,000 description ni Allah is sa kanila is deceitful daw. Hindi, kumbaga cunning sa kanila ganun. Pero deceitful actually yun, parang nagdi-deceive siya ng mga tao. So yung si Angel Gabriel na sinasabi ni Muhammad na encounter niya doon sa cave, kasi cave is the Angel Gabriel din na nag-visit kay Mother Mary, ganun. Doon sa pinsan niya kay John the Baptist na si Elizabeth, si Elizabeth nag rin doon para yung sa husband niya, kalimutan pa para ipaalam na yun magkaka-anak din yung kanyang asawa na si Elizabeth, do medyo elder na. And then sinabi doon na yun nga, parang hindi ka makapagsalita muna parang ganun, makita mo yung anak mo, parang ganun. So newly born si John the Baptist, so parang ganun. So si deceiving talaga si the devil. And believe me guys, yun ang sinasabi ko, yung mga dreams ko noon, sinasabi ko parang nasa onlookers ako lagi, parang bird's eye view ako lagi. Then sometimes I flew, I go to mountains and parang eagle na tingin lang sa mga paligid, parang ganun yung mga Actually hindi yan hindi to gawa kasi na-share ko to dati sa mga kabatchmates ko noon bago ako umalis doon, kasi parang nagiging toxic sa akin yung energy ng mga kabatch ko. Those few lang yan So nandun pa rin yung mga boards ko, mga pars ko, mga abay ko dyan. Somehow, siyempre, atras sila. Kasi pero nandyan pa rin yan. Kumbaga, yung friendship, yan. So, yun guys, yun lang, update ko, no? One
one thing, siguro, okay, hindi ko alam kung mapaputol 'tong video. Parang, yun nga, eh, 'di ba sinugod ako September 2, then, after that, near death experience talaga. Muntik na talaga akong stroke kaya talaghimina. Then, even dong first, day na yan, na inakyat na kami sa private room na pilit kong isusubo yung ano, ino-open ko pa 'to ng pilit para ka, tapos ilagay ko tsara para na mapasok yung kanin sa bibig ko, my mouth. So talagang ano, sabi ko, how I wish na lugaw na lang sana yung binigay na pagkain ng doon sa nagbibigay ng pagkain sa hospital. Diba? Then you can see parang ito yung mga muscle ko rito parang na nag-ano rin. Magaling. I don't know, pero okay lang yan. At least may sign na nangyari nga sa akin. And then yung right side ko noon, kaya unang nagpaalala ako kay Sean. Kasi parang namamanhid or what something. Parang gano'n. Well, yun na nga. And then, okay, so yun, kung mag-meditate ako, parang dito sana wala tong mga 5G towers na to. I think they are disturbance, their energy going to the nature. So lahat yan, given yan ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, we as human, as His creation, as people, was given actually the dominion over the nature. So, okay, yung sun, yung moon, i-admire natin yan, i-cherish natin yung kanilang makukuha nating energy, pero wag natin pagdasalan sila kasi paganism na yan. So, yun yung mga una, mga Aztecs, di ba? Maharap sa araw, then they are on the higher level, then they kill people, they kill babies, and then let the blood flow in. Ito yung mga parang mga satanistic na nagiging ritual din ng mga globalist. Yung mga yung adrenaline ng bata pag umano na yung dugo nila. Yun yung mga iniinom nila. So parang satanistic talaga yan, galing talaga yan sa devil. Okay, so okay. Hindi ko alam kung anong topic, no. So actually guys, 1 or 2 hours lang yung the most tulog ko ever since talaga. Kasi parang sometimes, tapos yung 1 to 2 hours na yun, parang may mga downloads na coming from God or Holy Spirit na pumapasok sa akin. Eh, di ba, right now, like, although marami pa rin akong iniinom na gamot, then yung brain fogs na dapat nasa tao, na tapos kung anak pa, depressed ka pa, or something sa situation mo, lalo kang, your rhythm of the way you speak is morely abrupted, or hindi yan, mabagal yan, or something, ganun. So, in my case, somehow, 55 na ako. 55 na ako, imagine that, and God still allows me to parang still look young. Talagang young naman, kasi pagka makikita mo yung, at saka yung skin ko, medyo pa rin, makikita mo yung maninipis pa rin yung daliri. Daw talagang hindi naman ako nag-work. Talaga masyado marami sa bahay. Tulong lang sa father ko. Sa kung ano-ano yung gusto nang gawin ng mother ko. Yung mag-alaga kami ng baboy, gano'n. Then, magtanim kami ng mga kangkong para doon sa baboy. Then, kuha ng mga pagkain dati sa mga tirang pagkain. Ako yun, kadalasan. So, pagkain sa mga kapitbahay. So, usually, mag-skip yung mga brother ko na lang, mga magigilas pagdating sa ganyan. So ayaw nilang ganun. So, okay lang sa akin. Then, yun yung mga experiences ko, no? Then, minsan, me and my father, so, parang ko na rin, na-realize ko na ako yung among the siblings, I'm the luckiest one. Na, okay, breathing, baka emotional, so na parang naka-expose talaga with my father ng experience na kasama mo, di ba? Kaya mainit talaga, di ba? So, ako yun, I'm the luckiest one
na makasama sa father ko. Imagine that, yan, magtanim ng mga kangkong, tsaka anong gulay doon sa Central, sa Osco. Kasi halos ma-abandon na, matatapos na, wala nang asukal deliveries. Unlike dati na masigla pa yung Osco noon. Para kaming ano dyan, para kaming nasa private na ano, na village. Kasi may bowling kami dyan, may tennis, na kung hindi naglalaro yung mga galing, mga yun, mga, di ba, siyempre yung mga owner dyan, sino ba? Mga Revilla, din mga Kala, mga Fuentes, then yung sa lulo ko, mga Bailon. Mga naglalaro yan sila ng tennis dyan. Madalas yan. And then, ako, maliit pa noon. So happy na ako, parang bulboy. Then kasi nakikita ko rin yung tito ko Tito Boy Chokarin. Maglalaro dyan. Then sila, Mnemonix, Kala. So, kasama namin na mga nagiging Mnemonix, si Kala. Ano yun, friendly na tao yun na parang sinanay rin na, maski anong age, tawagin nila, Monix! Parang yung nanay ko rin na kaibigan niya sa mula mga bata from the child, basta mga kilala na. Like yung mga bata doon, sila Juby sa tapat namin, sa gilid namin, nakamag-anak pala namin. Umaga pa lang, mag-aabang na yun kung halimbawa may perang mother ko, hindi madamot yun, may bigay ng parang pambaon, o gano'n. Diba? Tsaka yung mga inaanak niya, sila Junji na dati. Tsaka yung, kalimutan ko, sa Munyesa naman, Taluloy, yeah. So, di ba? Imagine that, may recollection. Parang And then, yun nga, experience ko with my, sana hindi pa tumaputol. May tatay talaga is exclusive yun sa akin, parang ganun. So kami nagtatanim ng, medyo mainit, tatras nga ako konti. So, kami nagtatanim ng mga kangkong, gulay-gulay doon kasi abandoned na halos yung Osco noon, And then, ako naghatid sa kanya ng pagkain. Isipin mo yan, maski pahapon na, yung padilim na. And then, the Osco, na lalaki ng puno dyan. Ganun ako katapag noon, maski magdidilim na. Then wala nang tao nga kasi wala na halos operation noon. So, ganun ako katapang, maski maliit pa ako. Imagine that, maghatid ka ng pagkain doon sa parang pier. And then the pier actually, parang train sa akin kasi sa dulo noon, kasi dalawang pier yan, maliit, yung isa. And then yung isa paakyat, pataas. So, parang training sa akin yon sa CAF, sa uncle ko noon, paakyat kasi talagang pataas. Kasi, diba, yung mga international na mga barko noon, malalaki yon, tsaka matataas. Mataas talaga yung dapat yung pier mo para makapagbagsak ng sugar. Kasi yun nga, sugar cane, sugar na product nga. Pero brown pa. Parang raw pa na sugar na product ng sugar cane. Yun yung operation or business ng company ng Osco noon. So, yung pag-akyat baba mo na yan, parang exercise na ng ko noon, bata pa ako. 'Di ba? Kaya okay, wala pa. Nung mga high school mag-high school pala ako, tapos yung mga kaklase namin sa mga elementary namin na mahilig maglaro ng basketball. Magpaano lang yun, sila Iking Guapi, si Ricardo Peralta, I guess, tsaka yung mga iba doon, mga taga-Sani Park yun. So parang yung kanilang papunta doon sa bundok din. So yung para Ipil, may lugar way doon na para Sani. Then mga friends ko rin yan, karamihan kasi may lola din. Yung lula kalang ko, kung saan ako dinadala. Basta maliit pa ako ha. So parang pag nakita ko nun, tawag, Dong!
Liga, parang gano'n, pero Bisaya na. So, ah, liga, parang gano'n. Ah, tapos, yun pala, dadalhin ako kung saan-saan papunta doon sa bundok. Eh, makilala din naman yung mga, siyempre, mga matatanda na. Punta kami ng Sangi, minsan, kung saan, sa Laray minsan, papunta doon. And then may experience ako dyan sa Laray minsan. Yan, nung nakapunta ako doon, mag-isa, mag-try ako kasi yung Laray, Ipil, and then Palaray, then pa-highway papuntang Ormoc City. Doon sa Ipil, and then may isa pa dyan na mga Pinuti, ah, tsaka Pilyunis sa mga apelyido ko dyan na mga friends ko rin, mga kababata ko sa elementary, kumbaga. So, ito, yan, nagre-recall ako ng mga names na parang hindi galing sa hospital, and then coming from the hospital, isa lang talaga o dalawang tulog lang kasi uncomfortable ka sa higa mo eh. Tagilid. Hindi ka makatulog talaga na maayos, and then magkikirot pa siya. 'Di ba? Maski makatulog ka, maramdaman mo nagkikirot siya. So, ayan, anyway, gano'n, no? So, gano'n, balik tayo sa lola ko. Kung saan-saan ako dinadala ng lola ko. Maski nga mga pagbagyo na, magkukuha kami ng mga kahoy kung saan. Ayan, maski doon, yun na, aabot na yun sa Tinagan, saka Tinagan Dos. Kukuha kami ng mga kahoy. Pero pagka regular lang, pagka tinawag ako ng lola ka lang ko, pupunta kami doon sa papuntang Sangi, papuntang Laray, or yung between Ormoc City and Ipil, na papunta din doon sa pabundok din yun. Minsan nakita ko yan, doon mo makikita na may nakita ko doon minsan na nag-away. Tsaka yung away doon sa amin, pag talagang away, na hindi mga lasinghan na ano lang, personadahan lang. Pag paghabonan yan, talagang duelo yan. Then, they do screamas, makikita mo na gagaling sa sundang tawag. Kumbaga, yung parang knife na mahaba. Sundang yung tawag doon sa amin. Ang gagaling mag-scream ha. Dalawa yun, duelo yun. Bago maglabanan yun, parang sa mga, ma-imagine mo yung mga, sila, natin, mga, sila, Magilan, and si Lapu-Lapu natin, yung mga ganun, mga datos natin nung paglumaban. Na-imagine mo yung ganun, yung duelo yung nakita ko, yung first time na nakita ko, duelo. Talagang, hanggang sa tumakbo yung isa, pero ikang-ikang na, tapos hawak-hawak niya yung niya. Tapos yung nakita ko yung isa, parang siyang panalo, pero may taba sa tiyan niya. May taba sa tiyan niya. Alam mo yung ginawa lang, nakita ko yun. Kumuha lang ng buhangin, tapos nag-ano siya sa tingala siya sa taas, parang nag-pray. Tapos, ito na lang niya sa tiyan niya, sa sugat niya sa tiyan. Hiwa yun. Tama eh. Yan ba? Mga ganong experience. Tapos umuwi na siya. So siyang panalo, hindi ko alam kung mabubuhay pa yung natalo na tumakbo na iika-ika na, tapos hawak pa yung tapos actually binitawan na niya yung sundang niya, or yung mahabang niya, tibakbang tawag dyan, or something. Binitawan na niya, tapos hawak-hawak niya yung tiyan niya, ika na siya, one foot na lang siya maglakad. Talo siya habang palayo, na parang talo siya. Ewan ko mabubuhay yun kasi dalawang hawak niya sa tiyan niya, tapos parang sa ribs part, sa kabilang kamay niya. Yun. Grabe, ganun nakita ko yun. So, yun nga, parang screamas makikita mo doon. Screamador. Makikita mo yung galing lang. Pakita mo, bilis bago yan maglaban ha. Parang nagsusukatan muna. Puro screamas yan. Wow! And, yun, parang hindi naman traumatic sa akin. Mga experience lang. Kasi, yun, isang experience lang yung share ko. So, saan ba tayo? So, balik tayo dun sa lola ko, no? Balik tayo sa lola ko. So, yung lola ko, pagka umikot yan kung saan, maski doon, papuntang Sangi or Laray, kilala yun. So, pag makikita ng kamungga yun sa mga doon, sa may-ari, sa mga kanilang, anong tawag dyan, paligid lang,
na ano, tapos sabihin lang nun, in Tagalog, "Ani," or "Dong, ah, mangayo lang ko ani ha, bali-baliw na nindaaning kamonggay." O kung unsa na, mga talbos ng kamote or what. O ganun lulun ako, tapos mo kuha nang sa ng mga may-ari ba. O sige lang, nangka lang, kilala man lulun ako. So kasi mga yun, mga elders yan doon. Kilala yan, tangang ganun. Then sa Laray naman, sa Laray part, kasi yung lolo Tony ko, Tony Bailon, pagka summer, walang operation yung OSCO. May tinatawag na limpieza time dyan, mga 1 buwan, 2 buwan yan. So yung limpieza time na yan, magkukuha yan sila ng mga tao para maglinis sa mga makina doon. So yung ibang mga tao dyan, karamihan doon sa papuntang Laray, kilala din yung lolo ko na kasi doon kinukuha yung mga tauhan eh, karamihan, or minsan sa Sangi or sa ano namin na bihira naman kasi medyo mga ano rin, mga matigas lang din ang mga ulo ko, pero karamihan talaga yun yung mga lugar. So kilala rin yung lolo ko, which is doon yung si Lolo Tony, husband siya ng Lola Goring ko. Si Lola Goring, medyo maliit yun na lola na medyo kuba-uba na. Pero nakakatawa yun. Magaling mag-English yun, ng lola ko. Grabe. Para siyang teacher. So, well, actually, parang naging teacher yata siya doon sa panahon ng hapon or what. Naging teacher yun. So, ang galing mag-English noon. Then, marunong din ng konting Spanish yun, basic lang. Benaki, mga ganun. Minsan, or what. Pero talagang pag mag-English yun, grabe yun. So doon din natutunan ko na sa lola ko. So bata pa lang. Then yan si Lola Goring ko is kapatid doon ng Lola Kalang ko. Which is yun yung pinaka lola ko na to my mother, in my mother's side. Diba? And then my Lola Kalang na yan is yung mother noon, yung parang great uh, grand mother ko, si Lola Ingay. Yun na to, eto na ngayon. So, beyond, ito ang kwento lang ha. Kwento lang kasi hindi ko naman abutan na. Yung si Lula Ingay, nabutan ko na, late na, pamamatay na siya, matanda na. Nag-100 plus na yung edad siguro, hindi yung nabibilang. So, sa lugar nila, and sa lugar namin, so Tinagan Dos, siguro, then yung sa Osco, which is yung sa lugar namin, then sa Ipil, kung meron pa, siya yung pinaka-midwife. Imagine that siya yung number 1 midwife and 0 casualties. Imagine that, guys. Zero baby loss, kumbaga, kung tutusin. So 100% yung pagkakaalam ko na buhay yung bata pagka sa kanya dinala yung yung nagbubuntis, yung mga anak. So with respect to that, talagang kami sa namin, pamilya namin, somehow kilala kami ng mga lola nga. Parang kilala or kamag-anak, yung mga doon, like sila Yuyo Ortega, mga ganun. Malalaking mama rin, tapos yung mga kapatid mo ulit, sila Butoy yung tawag ko. Parang magkamag-anak na rin, mga Rojas dyan. May mga Rojas pa rin pala, which is yung apelyido ng lola ko, Rojas. So Rojas, then Reyes yung sa lolo ko, which is taga Waray din. So parang yung father ko from Waray din, so mostly blooded ako by ancestors sa mga Waray-Waray din. So alam mo na, yung ng mga Waray na matatapang din, hindi basta-basta. So, ganun. And then, even my father, miss ko parang dayo lang siya doon nung galing kami sa Maynila. Doon pinanganak kami actually yung tatlo. May sister, eldest sister, Myra Luz, doon sa Manila pinanganak. Dito, Manila pala tayo. Then, my elder brother, si Kuya Ricky, doon din pinanganak at saka ako. Pero ako noon, maliit pa. And those are 3 anyos or 2 anyos. And then
may younger brother si Roy. At doon, siya lang yung kaisa-isa na parang pinanganak doon sa Osco. Ganon. So parang buntis yata ng nanay ko noon. Or what. Na pwedeng mag-antay muna para pinili ng kasi parang needs na umuwi galing Manila. So then yeah, doon kami tumira sa siguro muna. Basta yung nakamulatan ko ng bahay na, yung bahay naman ng rin namin, relatives din namin, mga Santa Iglesia rin na sa yan, yung kapatid ni Lola Ingay, si Lolo Pachico, yung mga great ko na yan, grandfather and lola, grandmother. Sa mga taga-Alberos naman yun, doon sila karamihan nag-settle talaga, yung mga Santa Iglesia na yun. So may pagka nistiso rin. So makita mo yung mga tiyo ko doon, tiyo junior, medyo gwapo rin yun, pitik-pitik din yun, yung nakatrabaho sa yung thermal plant dyan sa may tungunan yan, sa tungunan. Nakatrabaho sa cook yun, parang big time na sa akin yan. Pag bigay ng pera yun, abot lang yun. 20 pesos, 50 pesos. Normal sa amin nun, mga bata pa kami. Malaking bagay na yun, 20 pesos. Ay, Diyos me. Kasi yung Coke noon, yung prices na for example, hindi ko pa alam sa mga tawag. Gusto mo bang uminom ng mga ganun, lalo ka na kung babasketball ka, tubig-lamig, pwede ka uminom ng soft drinks kasi energy din naman, pinaburn mo. Soft drinks, kung mag-Coke ka, Royal noon, Mountain Dew, mga ganun choices pa noon eh. Or Sprite, mga ganun na noon. Choices sa soft drinks noon. And, ano pa ba? Yun, yung si Yaya Siling na yun, anak yan ni Lolo Pachico. So si Lola Siling, pero ang tawag ko actually namin, Yaya lang. Yaya kasi parang respect na rin actually yan eh. So mga yaya, pag sinabing yaya, hindi actually yaya yan sa amin. Mga respect yan sa mga elders namin minsan. Tinawag mong yaya sa Bisaya. Pero mga respect yan to your lola na mga relatives. Mga ganun. So, mga yaya yan. Like yung sa Tolentino rin. Si Yaya Ruping. Yan, mga yaya yan. Pero respect yan. Relatives din namin yun. So, yun sila naman doon, yung mga elder brothers ko na mga doon, mga relatives sila. Kuya Dani, sa Kuya Gingging, pero Kuya Gingging na yan, lalaki yan. So, yun yung mga elders ko na part naman doon. Then, yung mga kasabayan ng ako si Agaw na Agaw, or Insan sa Tagalog. Sila sila Lulu yan, si Lagorbot yan, tsaka si Ariel. Tingnan mo, nag-recall na ko. Tapos yung babae nila na which is younger yata ng ilang age lang sa younger brother ko si Roy. Ang pangalan niya is Almira. So mga pinsan namin yan, second cousins na relatives doon sa Tolentino. And then, may kwento pa yan. Kasi yung naasawa nun ni Yaya Ruping, which is yung respect ko dun sa namin, mga relatives na elder, is parang yun, hindi ko alam kung anong meron yun. Yun yung sinasabi ko noon, nakwento ko pa yan sa mga opisina ko na yun, minsan pagka nagkaroon ng buhawi, di ba? Tornado sa dagat. Pag nasa harap yan siya, nakikita niya yun. Dinadasalan niya ng konti. Tapos pinuputol niya yung buhawi. Putol yan. Makita mo talaga yung buhawi, tornado. Hulog yan.
And then nung kinuwento ko do'n sa mga opisina ko sa Manila na, dito na sa trabaho ko, like sa S2A2, mga ah, ka-office mates ko. Kasi minsan magkukuwentuhan naman kayo pagka na pahapon na, mag-uwi yan, eh. Mga gano'n, kuwento ko yan. Siyempre mga medyo advanced na sila, from Manila. Baka may mga gano'n, baka may science explanation lang yan, Nay. Mga gano'n yung tipo, mga dating sa mga kinokontra yung mga gano'n. So, okay lang sa akin, then tuloy pa rin kwentuhan, mga gano'n. Pero yun yung point, eh. May mga gano'n, yung mga hindi ko alam kung anong meron din yung lolo ko na rin kasi asawa nga siya ng or husband nga siya doon ng yaya Ruping ko. Pumupunta rin yun ng bundok. Grabe. Tapos may dala kong karamihan mga kahoy yan. Then at his age, alam mo na kasi either 90 siya or 100 siya or almost going to 90s. Nagbibit-bit pa yan ng kabibigat na mga kahoy. Kalain mo yan, ganong edad niya. Coming from bundok, yung papuntang Sangi, papuntang Laray. Pinupunta niya dyan, mga bundok, at saka kung ano dala pa niya. So nasa likod niya yung mga tuyong kahoy na tinuyuan ng lubi or niyog, mga nahulog, or mga puno mismo na mga putol-putol na ng mga tuyo na. Pero pagsasama-samahin niya sa likod yan, tsaka yung dalawang kamay niya, pagsamahin sa likod, either isabit sa ulo lang, ganon, or sa shoulder. Ganon lang yung nun. Tsaka yung dalawang kamay niya, mga hawak pa yun kung ano-ano. So, ganon siya ka-strong. So, parang maisip mo na kumbaga, kung nasa paganism siya, parang warlock siya or what, something, spiritual something din siya. Na siguro yung paganism kasi hindi pa naman kilala si Jesus Christ noon. Pero I believe kasi good man siya eh. So nasa good side pa rin siya. Wala naman siyang tipong inaaway or parang tipong mga na yung matanda na yun, na parang ang tawag dito, na sorcery, mga gano'n. Wala namang tipong gano'n na balita. So that old man, hindi ko maalala yung pangalan, isa parang spiritual warrior na rin. Sa tingin ko at that time, in a good side. Parang gano'n. Kasi wala naman siyang sinasaktan eh. Tumatanda siya. Walang nabalita ang mga gano'n. So, and then yun, na-witness ko nga. Marami ka noon, mga kabataan noon. Kasi, basta along the shoreline, yung mga time na yun, kasi yung mga tambayan ng mga kabataan na noon, sa shoreline, doon sa basketball, or doon sa pier na putol, yung sa Biopil na pier. Yun lang yung mga tambayan namin noon. Bago kasi ganda magtingin ng either sunset or sunrise. Doon kami nakaharap pang maglalaro, either mga waring-waring noon, mga ganun, mga Chinese garter, ganun. Doon yung mga laruan ng mga bata. Okay? So, good experience yan sa amin. Parang, yun nga yung mga advantage no, like today's mga kabataan, nasa cellphone lang. So, easily, noon, nasasabi ko na we're in nature, more on attached kami sa nature. So, parang yung energy. And then, kung marunong na ako mag-meditate nun, bata pa siguro ako, nasa na ako. So, yun. Diba? Imagine that. And then, ito na ngayon, doon tayo sa yun yung matanda na yun, yung asawa ng yaya Ruping ko. Yaya yan, pero pagkalang yan sa amin, mas mga elders namin. Tapos yung husband niya, o asawa sa Tagalog, yung matanda na yun, parang 100 na sa akin yan, pero kung maglakad papunta sa bundok, wala lang. Tapos na kung pa uwi, mag alas 7, alas 6 na. Sila rin yung mga minsan, from time to time, na kung araw, umaakyat ng bundok, kaya ng lola ko rin. Umaakyat yan ng bundok.
And then parang mga ilang araw sila doon. Then they do siguro rituals or ritual ng tawagin, pero parang prayers yan. Mga spirit warriors na to kung tutusin. Itong mga elders ko na to. And then eto pa, ngayon ha, itong Lola Ingay ko na to ha, na minsan ginojoke ko yung ate ko na parang si Lola Ingay, na naabutan ko na lang mga ilang, mga one year, last 1 year na lang, tapos dala-dala mo sa lola. Itong lola ko na to, sinasabi ko, na midwife siya noon, na zero death doon sa mga buntis na napapaanak niya. So imagine that yung mga tao doon, mga elders din doon na iba, how respectful they are. Okay? Sa amin, sa pamilya namin, sa ano namin. Ganon yun, ha? Sa mother side ko yan, ha? And then, yun, yung lula ko, nakwento lang ng mga tita ko. Actually, ito si Tita Feli, yung narinig na namin dito na sa Manila lately. Na minsan daw magkwento sa kanila ni Lola Ingay na isang task niya doon na binabalikan niya. Kasi he's fighting a bad spirit daw. He's fighting a bad spirit na sorry. On our bloodline, may pinoprotektahan siya on our bloodline na magiging protector. Not necessarily a leader, pero parang magiging ano rin, spiritual leader din. I think ako yun. Feeling ko lang ha. So, okay. Sana makontrol ko yung sarili. Feeling ko lang yun. So, yun yung nasa deep, na ako. Deep spiritual prayers after meditations. Feel mo yun yung mga energies na. And then, mga energies ng ancestors mo. Kaya tingin ko, kaya naka-recover ako nung almost nag-paralyzed na ako is hindi pa tayo putol doon sa mga spirits ng ko yun, or mga footprint na ng spiritual warriors ng mga ancestors namin. So siyempre may mga iba rin na mga maging ancestors na mga bad din, mga rin. Pero ilan lang yan. Ganun naman talaga na in your part, lalo na maski dati. Siyempre, pa dati, mga warriors pa yung mga tao dati. Hindi kagaya ngayon yun, nagkaroon ng civilization. Yun. So parang feeling ko lang, may aspect dahil lalo na yung near death na ako. And then, yung mga pangitain ko nga, maski noon pa, bata pa. Imagine, bata pa ako, nakwento ko rin to sa mga namin, sa batch namin, mga discussions, na yung usual na kwento, isa sa pagka natulog ka, hinahabol ka ng parang bad spirit, tapos takbo ka na lang ng takbo. Usually, pati maski sa inyo din siguro, you're aware of that, na parang ma-experience mo yung gano'n na parang hinahabol ka ng evil or devil, na tumatakbo ka, nakatakot-takot ka, tapos pagising mo, pawis na pawis ka. In my part kasi sabi ko to, naririnig ko na to Sabi ko, pagka ma-experience ko yan sa loob-loob ko, haharapin ko yan at habulin ko pa siya, panghabulin ko. So imagine on that. Alam ng mga kabatsmates ko yan, batch 86 high school or 87, kasi nagdalawang high school ako. Kasi strict yung namin, private private high school yun. Na pag bumagsak ka ng isa or dalawa, wala nang summer, balik ka na. So ganun nangyari sa akin. Yan sabi ng mother ko, Dong, since early ka, 6 years old ka lang naman, pumasok ng elementary,
pwede kang bumalik sa mag-repeater ka na lang, kumbaga pwede kang mag third year yata lang ulit. So kaya yun lang kabats ko sa ano, sila Bobby Conopio, sila Ray Oliver, sila Ray Evangelista actually, yung nagiging PBA player. Pero at that time pala, maliit pa lang siya. Hindi pa siya kasing tangkad na nag 6'3", 6 or 6'4". Kasi nga, mas younger siya pumasok, 5 years old pa lang. So mas younger siya. So yung mga labanan namin doon sa basketball noon, na ano, hindi pa siya kasali. Si pinsan pa niya, which is from Mindanao, si James Sandiki, ayun, naalala ko, di ba? So yun, tinan mo yung mga recalling ko. Sila Julius de Goma, yun, sila Baybugs Basilio. So mga tawagan namin dyan, yan sila Bobby, mga ganun, Ray sila James, sila ano, Bugs, at mga iba pa, yung mga batchmates ko na yan. Tsaka yung sa kakampi ko naman, sila ano, Ray Oliver, si Jonathan Tan ba yun? Or basta mga ganun. Tapos si kinsan ng Tagalog, si Reynoso. Tagalog, coming from Tagalog, nag-high school siya. Sa ano, magaling din maglaro. Si Ernie. Kalimutan ko yung pangalan ni Ernie. Yun yung sa part namin. So dalawa lang yan, magkatunggali natin maglalaban. And then, nasa ano ako kumbaga, yung section nila Ray Evangelista ni Bobby Conopio, ano yan, top sections yan sila. So, nasa kumbaga 4 kami na section sa ano, high school or 5. Sila yung diamond, ganon, na ano, or something na mga top sections na tawag ng sections noon. And then kami, nasa pearl, pababa lang, mga ganun. Yung ano, yung tatlong below sections. So doon ako nag-belong sa ano, kasi repeater din nga eh. And then, kaya kami nag-repeater din nga. Anyway, parang ganun. Kasi nagkaroon kami ng financial stress. Somehow, yung nag-abroad yung father ko noon, then we lose communication. Ito yung may ibang part na yun. We lose communication na hindi na na-contact namin for about a year at least, parang gano'n. So nagkaroon kami ng financial stress actually. So yung high school namin na yun, struggling somehow on that middle part na patapos na. So yung kuya ko rin, siyempre nag-struggle, matalino din naman yun. Ganun nga. Pati yung ate ko, actually matalino yan. Public speaker yan. Sa mga kumbaga SK ngayon, sa Minggunian, kabataan. Siya, ano yun, public speaker yun, maski sa school. Parang kayang-kaya niya mag-ano. Siya yung tipong ano, parang pang politicians man na. Pero matino yung ate ko. Walang ano yun. And then, minsan pinapatawag pa yun ng mga, ano doon, mga rebellion noon para lang somehow, di ba? Mga ano doon, mga matataas para doon sa mga organization lang, doon sa mga activities ng mga kabataan din, para sa ano, kasi live nga kami doon dati. Sigla ng OSCO noon, parang private ano kami. Sipin mo yan, may bulingan, may tinisan, may bilyaran, di ba? Yan, tsaka yung area ng kantin na yon, may kantin pa dyan na mura lang kasi nga ano yan ng mga rebellion noon. Tapos in between dyan, may wall na pwede kang mag-practice ng ano mo. Na ako minsan, bata pa ako, doon lang kami nakakalaro kung ako lang mag-isa. Kunin ko yung racket ng tito ko, tito boy ko, or jokarin ko. Kunin ko yung racket nila, paalam lang ako. Habang sila, kasi after mag-tennis yung mga yan, konting kainan na yan. Tsaka konting inuman or what, mga 2 bottles bago mag-uwi. Yan. So ako yan, bata pa ako, nagsiself-practice na ako. Board lang. Inaulit mo lang, tapos backhand, forehand, di ba? Tapos mga tipong slice, ganon. Bata pa ako, hindi ko alam itong mga term na to, basta ganon-ganon na ako noon. So sa scoring din lately, so alam ko na yan.
Alam ko na yung mga scoring na yun kasi babad nga ako doon as ball boy eh. Kasi nakakatawa, other than nakakatawa, nakakasabay mo or nakakasalamuha mo yung medyo mga okay din ng mga tao, mga good people din. Na yung mga, yun yung mga Tala, Revilla, Bailon, mga ganon. Or iba, hindi ko alam. Iba dun si Narciso din, kalimutan ko na. Kapraktisan nila kasi magaling din. Tapos yan, minsan may mga dayo yan from Baybay, kamag-anak din siguro ni Board, Bobby yan. Pag magtawagan kami ni Bobby noon, Board talaga. Kasi pinsan din yun ng mga kabataan ko na sila, Bongbong, tsaka Bingbing, tsaka Bangbang. Mga kabataan ko rin yan. Pinsan yan sila. So, mga good people to ha. Then si Bongbong magaling yun maglaro din ng basketball. Parang kaya rin niya mag-take over. Parang yung younger brother ko rin yun. Tsaka yung elder brother ko, si Kuya Ricky. Abot sa SPC yan. Sa SPC noon, nung high school intramurals, sa parang tinalo pa niya yung ibang high school na mga galing din. Tsaka yung mga college din. Intramurals yan. Pag intramurals, college, high school, and elementary. Siya yung naging torchbearer. Yung elder brother ko. Love ko, proud ako. Di ba? Kapatid mo, torchbearer. So, kasi magaling yun talaga. Yun yung, uh, nakakasabay ko, mga liga, kami, papuntang baybay, or gawing kaliwa, punta, saan pa to? Uwak, mga ganon sa intercity sa, kung hindi sa proper na ormok na liga, na open, which is open senior, open juniors kami yun. So, tapos yung kung may mga kidi pa, hindi ko na alam yun. But yun yung dalawang pinag-aabangan ng mga tao yun kasi mahilig nga yung mga tao sa basketball. So, yun. Then yung younger brother ko, kasing napaka-graceful din. Galing din doon, kaya din mag-take over ng laro. Parang sila Kuya Ricky din, si Bongbong. Tsaka yung, mas kita si Board Bobby. Pagkawalan nga boards eh. Ang galing na point guard din. Parang si Baydante Talabok din na parang mag-eye contact lang kami, alam nang gagawin. Either sa ilalim or cut ka sa gitna. Alam na namin yun, eye contact lang. So mga switch dyan, alam na namin yun. Kilo sa ilalim, di ba? Kung ikaw kasi kasi na yan eh. Basta naglalaro ka na ng basketball din. Ito si Baydante rin, mga Bisca player din yan, mga college or university equivalent sa probinsya yan. So mga elite yan. Yan ha. So yun yan, si Bobby rin, galing din doon, point guard. Na ang niya, center si James Andique. Ito yung pinsan pa ni Ray. Si Ray nga, hindi pa masyado naglalaro noon. Kasi 5 years old nga siya. So, more on pa lang siya. Audience pa lang siya. Sila, Julius Ligoma pa lang noon. Alaala ko. Yung, noon, sa batch 87 na yan. Kasi nga, nagdalawang batch ako. Kasi hindi ako pinayagan ng nanay ko na lumabas ng SPC. Kasi private school. Gusto niya, like, may elder sister, yung pinaka-eldest namin, na mag-graduate din sa SPC. Kasi galing din ng sister ko nga. Then, yung elder brother ko, si Kuya Ricky, which is unfortunately, dahil nga dun sa financial stress namin, na naputol yung communication namin sa father namin. Medyo nag-struggle kami financially, pero only, talino. Kami yan, magkakapatid. Patalino kami. Kasi ako, elementary, either second, hindi ko alam kung nag-first ako. Basta second kadalasan yung karamihan. Pero worst ko na yung third. Then sa grade 6 lang, na nagbaba ko, merit na lang sa yung graduation. Kasi may nangyari, itong teacher namin, Dapon,
hindi si yung Mamufo ng Mampero, si Ma'am Dapon na parang sa Delgado rin na tita ng kabatch ko rin sa elementary na matatalino. Kami yan eh. Si Delgado, Mericolio, tsaka ako. So, all the way throughout, yung top section ng grade 6 namin sa Ipil Central School, ito na yung pinaka-central. So, yung mga Tinagandos, or doon pa, minsan Makabug, minsan gusto rito. Pag dito sa left side, papuntang Ormoc. So, Ipil, proper, and then parang dos, hindi ko alam yan, yung pinuti doon, Pilyunis doon na mga kaibigan ko rin, kabatch ko rin. Ah, ano, ah, yun din yung mga school namin. So kung meron pa papunta doon sa Laray or dito sa Bantigi area. So yun yung pwedeng dito rin sila mag-elementary. So parang top din yung elementary school ko in a town or level town na kasi. So top yun. So ako all the way from grade 1 to grade 6 nagta-top 2, top 3 ako, pero hindi ko maalala kung nag-first ba. But anyway, sa grade 6, eto na. Namatayan yung si Ma'am Dafon, which is kamag-anak ng Delgado, which is yung Delgado yata yung namatay. Asawa niya, or husband niya is Delgado. Namatay. Grade 6 kami noon. So, kasi makukulit din ako noon eh. Kasama ako sa kakulitan eh. Tapos sa habang may mga inaasikaso, habang nag-stop muna yung klase. Mga kulit din ba? So itong si Marcelino, kalimutan ko yung apelyido, Navarro, yan o. Nagsumbong, mga kabataan ko rin to, nagsumbong, akong sinumbong na nung nagtanong, hoy, kung ba yung Tagalog, kinsay mga malilikot dyan. Tapos, ako tinuro. Sama ng loob ko eh, ako tinuro lang. Ako lang nga, ang dami namin. Ako lang tinuro. Pero parang nag-ano rin to eh, nag-ano sa honor din to si Marcelino Navarro eh. Na nakaka-ano rin to, nakaka-grade din to ng mataas eh. And then, minsan honor din siya. Pero karamihan, third or fourth lang yan. Wala. Kami talaga ni Mericolio, si Eric Mericolio, tsaka si Bildis Delgado. Tinan mo yung ano ko, memory ko. Na kami yan yung mula grade 1 up to grade 6. Kami lang dapat yung ano dyan. At second and first, nagpapalitan na kami dyan. So yan. So pag mga friends ko rin yun. Mga abay ba? Bye! Yan. Ano rin kami, wala sa competition namin yan eh. Parang biruan din lang lagi pag kami magkakasama. Mababait din ng mga, alam ng mga taga-tao yan, taga-Ipil, taga-Tinagan, mababait kami. So yun. Alam nila yun. So, itong si Marcelino Navarro na nag-honor din, pero hanggang third lang talaga yan, or fourth. Hindi yan ng second or first. Kasi nga kami lang tatlo nun, mula grade 1 hanggang grade 6. Itong si Marcelino Navarro na to, sorry bay ha, pero kung makailaglag na kita, matatandaan na tayo. Kung bay ka pa, parang gano'n, hindi ko alam yung status mo ngayon. Kasi galing, rin to, hindi to, galing Mindanao or South, or somehow, hindi talaga to tubong rin, Bisaya rin, or tubong Ipil din, or that area. Nilaglag ako nung nagtanong yung bagong kamamatay lang na husband niya, which is Delgado yata. Yun, makukulit kami, naglalaro habang parang break time or what, or lang saglit, nagkukulitan kami, takbuhan. Tapos, nung
siyempre emotional siya kasi kakamatay lang ng husband niya. Kinsa nang nagkuan diya nga makukulit. Kinsa nang nagdagan-dagan diya ako na kumaga sino yung tumatakbo diyan na parang mga ano, ako tinuro. Yung kasi by Marcelino Navarro. Ako tinuro. So, kasi umiiyak na siya eh. And then, siyempre, kamamatay lang. And lungkot ako sa loob ko. Then hindi na ako tiningnan ko lang yun si by Navarro, yung mga kaklase. Then doon din sa teachers ko. So alam ko talagang na siya, emotional siya at the time. Talaga umiyak talaga as in crying. And then ako being emotional also, although hindi ako umiyak, napaano na lang ako. Tingnan ko na lang si by Navarro, Marcelino. By Barbay yung tawag ko lang sa kanya. Tinignan ko lang siya, then saglit lang siya nakaklase ko, then yung teacher ko, tinignan ko siya, umiyak na talaga, then alam ko, emotional na talaga. And then me, being emotional na at that time, damaged na ako, somehow. Okay, Ray, so recover, yung parang ganon. So, na-merit na lang ako, kasi medyo nag-lose ako doon sa concentration. So kami pa rin yun. Sana. First, kumbaga valedictorian sa salutatorian. Ano yan? Third. So at least kami lang tatlo dyan. Then, na-merit na lang ako. So, okay lang. Pero yun na, nag-umpisa na yung ko. Na may then somehow calm down ako noon time na yun. Then through na rin may alam ko may na ako may at least meditation na ako kasi kaya ko ng yung na lang na yun yung early age na yun nakokontrol ko yung sarili ko hindi ako basagulero pero hindi ako maatras kasi gano'n yun sa dati pagka hindi ka kapakilala or napagtripan ka or what, hindi ako maatras maski sino. Tsaka alam din yan ng mga kabataan ko. Mabait ako pero hindi ako maatras maski sino. Alam ng mga taga-Osco yan. Maski taga-Tinagan, sa Tinagan walang problema kasi mga kabataan ko rin yun. Mga dyan, Ortega, Rojas, kinisi by Amid, kalimutan ko ang apelyido. Kabataan ko rin sila, Bulletin. Kabataan ko rin yan. Sila yung mga manlalaro sa mga juniors kumbaga sa from Tinagan. So respetado kami diyan, wala kaming awayan diyan. Pero pag sa iba yan, pag ibang kalaro nila, yan, suntukan yan. Wala yang bitawan. Parang ganon din sa ipil. Pagka may mga hindi maiwasan, mga suntukan ng the games, magrambulan yan, pero walang sa akin, titingin na lang sa akin, walang harap sa akin, parang respeto na rin in a way, and then tinginan lang kami kung may harap sa akin, then hanap na ng ibang mga kalaban o habulin, maghabulan yan sila, talagang suntukan, gano'n yan sa amin dati. Pero yeah, sports is parang habang gano'n kasi, tumataas din yung level ng pero maliit pa ako noon kasi pa ako from grade 6 to third year. Hanggang dito lang ako ng kapatid ko. Hindi ko alam makita ang picture. Hanggang dito lang ako ng elder brother ko si Kuya Ricky. Nagtahinga lang ako. Samantalang sila Kuya Ricky tsaka Ate May matangkad din. Although medyo malayo or kunti lang yung pagitan nila o nasa atras lang si ate ko. Matangkad din yung ate ko, 5'9" din. So astig din yun. Yung yung aura nun. Astig din sa mga kabataan, kaya nga naging parang SK leader yun. Tsaka spokesperson yun